medyo nalunod talaga sila dun sa political infighting, because they really bent on trying to prevent the Duterte train from really launching and reaching full steam pagdating ng 2028. Yun lang talaga ang focus eh. Tama. Wala nang iba. Kaya ito ay nakita at naunawaan ng ating taong bayan. Kaya nagre-reflect doon sa kanyang napakababang trust and satisfaction rating, no? At least na-notice niya to, no? Kaya pilit niya tayong pinapaniwala na mayroong gagawin siyang reforma to resolve this. Pero at the end of the day, hindi natin yung narinig dito sa SONA na to, no? I think it's really more of a defensive-minded SONA that we actually heard here, no? Hindi yung talagang naglalatag ng mga panibagong polisiya, panibagong programa, kundi talagang meron talagang problema, may disconnect, no? Doon sa retorika na binabanggit ng Pangulo, doon naman sa actual na nangyayari on the ground. And I think he's trying really his best to be a leader or a president that is focus on employing good governance. Pero alam naman natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, no? Because his government is really dead set more or less in politics, no? At hindi talaga sa governance. So I would say that the state of the nation address of the president, to borrow his word, is actually a disarray at the moment. It's actually in disarray. Hindi talaga nakatawid ng tama sa publiko. Kumbinsido ba kayo doon sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang nagsulat ng nilalaman po ng kanyang SONA? Unahin muna natin si Professor Calidong. Professor? Definitely not at all, no. Para siyang rehash version ng mga previous SONA niya na nakapokus lamang doon sa retorika, pero wala naman talaga komprehensibong paglalatag kung paano talaga tutugunan yung mga structural problems, no, that are present in the society at the moment, no? So I think it's really more of a defensive-minded SONA that we actually heard here, no. Hindi yung talagang naglalatag ng mga panibagong polisiya, panibagong programa, kundi it's really bent more on the continuity of the previous programs that he has already put in place, no. And I think dahil ito he is already in the 5th year, so he's trying to cement a legacy. Pero hindi ko alam kung anong klaseng legacy ang talagang binibuild niya rito, because to begin with, wala naman talagang konkretong programa o polisiya siguro na maaalala natin itong ating Pangulo, no? Primarily, if we try to look at it, ang laki na naman nung kanilang inutang na pera, pero wala namang mga bagong policy directions and new programs or initiatives that are in place. So this really is going to be very problematic for us. Again, at the very least, pinapakita naman niya rito, no, na naintindihan niya yung sentimiento at yung nararanasan ng mga kababayan natin at the ground, no, yung mga nasa laylayan. Pero nakukulangan pa rin ako sa kung paano talaga siya maglalatag ng mga tinatawag nating structural reforms that are sustainable, and at the same time meron talagang maayos na pagpapatupad, because again, nandito pa rin tayo doon sa kanyang ayuda diplomacy, which I believe is not really working at all. And marami talagang kulang dito sa kanyang SONA, na sa tingin ko talagang kung siya man ang sumulat nito, no, mukhang hindi niya masyadong talagang naging pulido yung pagsusulat niya, at marami siyang na-left out or maraming hindi talaga natalakay. Attorney Gonzon, siya nagsulat. Hindi siya nagsulat niyan. Kasi, di ba, ganyan yan si BBM. Ito Tagalog, nahihirapan niya eh. Di ba, alamano, di ba? Hindi yan nagtatagalog, di ba? English speaking din yan. Sa New York yan kaya tumagal at sa whatever he did in Princeton. And makikita mo na hindi talaga siya nagsulat yan. Kung sabihin sana niya na sinulat sa English na translate, hindi pa rin ako maniniwala. Kasi, yun nga, parang hindi siya capable eh. Diba? Sa tingin ko sa kanya, hindi lamang sa lack of higher education ni BBM, kundi sa kanyang discipline at commitment. Hindi siya talaga reliable na leader. Kaya tingnan mo, sinasabi ni Prof, walang mga specifics eh. Example, sabi niya amend the IPIRA law, RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya.
sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo, gusto pa inspeksyonin ng Meralco. Bakit ganon, di ba? Systems loss, sabi niya. Tanggalin na daw yung systems loss sa Meralco bill. Paano mo tatanggalin yan? At saka hanggang kailan yan? O ano na ang ginawa mo para sumang-ayon dyan ang Meralco? So, palagay mo, ang mga Meralco will just give it to you, di ba? So that you will look good before you end your term. Siyempre, paglalaban din nila yan. Pero tama naman na hindi dapat sinacharge sa atin ang systems loss na yan. Pero tingnan nyo na muna yung EPIRA law. Kasi baka yun nga ang problema na nagpapapasa sila ng batas na may mga loophole para sa mga business interest. Panat? Sino ba nagsabing siya nagsulat yan? Siya. Una, Si Claire. Yung si Claire. And then, tinanong siya during sa ambush. So proud pa siya niyan? Yan. Hindi, parang kasing ganun ang dating ng pagmamalaki nila eh. Sabi pa niya, di ba, Banat, na we wanted to be perfect, sabi niya nga. Even last minute daw may magbabago. Oo. Proud siya. Para sa akin kasi parang, iyan ikaka-proud mo. Walang laman eh. Parang mas naniniwala nga kung siya ang nagsulat kasi ang pangit eh. Kung maganda yan, masasabi nating hindi talaga siya nagsulat. Pero sobrang walang, hindi specific. Oo. Baka nga siya, no? Parang walang touch sa ground. Parang hindi niya talaga alam. So, mas naniniwala ako sulat niya to. Kasi sulat ito ng grade 1 eh. Mas maayos. Sana man lang pinachat GPT nyo, mas maayos-ayos pa siguro. Madagdagan pa ng details yan. Masyadong generic yung ginawa ninyo, tas proud pa kayo. Nakakaya naman kayo ng ganyan. Hindi niya sinasabi din, Prof, what do you think of this? Na yung next year's budget, ano yung ito yung SONA, yung State of the Nation niya, di ba, present dapat. Pero may mga past tense siya like that war that caused the energy crisis, which is still ongoing. Wala siyang, in the future, okay, from now up to the time that I end my term, gusto ko ang budget, ganito, di ba? At saka yung tax reforms, ganito, klaro, especially the budget, kasi humihingi siya ngayon ng 7 trillion ba yung hinihingi niya, Prof, for next year? At sa 7 trillion na yan, hindi niya sinasabi na for the next year's budget, ang gusto ko sana na ipasa ng Congress, ayun ay pinag-aaralan namin na this much to education and that will go specifically to where, di ba? To building more classrooms, di ba? Parang sa ngayon kasi, Prof, hanggang ngayon kulang pa rin ang classrooms eh, di ba? Yung housing nga niya eh. Yeah, totoo po yan. Target niya 1 million, nakabuild siya 500,000. Pinagmamalaki niya pa yun. In fact, Attorney Rowena, yung 700 billion na inilagak sa DepEd, kung maaalala natin, napakalaking amount na. Pero ang problema kasi dito, hindi lamang yung amount, pero yung absorptive capacity talaga ng departamento. Are they really capable and are they really competent enough to actually make ample use of this money? Na hanggang ngayon, yung problema natin from way back, problema pa rin natin ngayon despite and in spite of the higher budget allocation dito sa DepEd. So talagang meron talagang problema, may disconnect doon sa retorika na binabanggit ng Pangulo, doon naman sa actual na nangyayari on the ground. And I think he's trying really his best to be a leader or a president that is focus on employing good governance. Pero alam naman natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, because his government is really dead set more or less in politics, at hindi talaga sa governance. So I would say that the State of the Nation address of the President, to borrow his word, is actually a disarray at the moment. It's actually in disarray. Hindi talaga nakatawid ng tama sa publiko. At saka, Prof, wala siyang dapat sisihin na bakit hindi napapasa yung mga priority bills niya. Kasi yung anak niya ang majority leader dyan, si Sandro. Sino ang masisisi niya? Ako, mali yung ginawa nila na si Congressman Sandro nilagay nilang majority leader. Di ngayon wala na siyang way out. Wala ka nang ibang sisihin dyan, BBM. Wala na si Romualdez eh.
Ngayon, nagsisisihin ng tao, ay anong ginagawa ng majority leader na anak mo? Bakit hindi to napasa yung priority bills mo? Dalawa lang yata napasa eh. True, yeah. Well, I think, Attorney, kasi nga yung kanyang gobyerno is really focused too much on the political noise, no? Medyo nalunod talaga sila dun sa political infighting, because they really bent on trying to prevent the Duterte train from really launching and reaching full steam pagdating ng 2028. Yun lang talaga ang focus eh. Tama. Wala nang iba. Kaya ito ay nakita at naunawaan ng ating taong bayan. Kaya nagre-reflect doon sa kanyang napakababang trust and satisfaction rating, no? At least na-notice niya to, no? Kaya pilit niya tayong pinapaniwala na mayroong gagawin siyang reforma to resolve this. Pero at the end of the day, hindi natin yung narinig dito sa zona na to, no? Nakakalungkot lang din na itong si Martin Romualdez talagang inilaglag na ng kanyang pinsan. Pero I'm still quite skeptic, no, about these things, no? Baka kasi meron talagang internal agreement lang talaga na nangyari between the magpinsan. And I really hope na talagang kung gaano kabilis na ipakulong yung kanilang mga kalaban, no? I'm referring to Dante Marcoleta, Senator Dante Marcoleta, and former Congressman Mike Defensor. Sana ganun din kabilis, no, lumakad yung gulong ng hustisya sa mga kakampi nila, which of course is doubtful at the moment. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman si Martin Romualdez ang dapat kinall out ng Pangulo, no? Kasi nandoon sa mismong bulwagan na yun, napakarami dyan mga kongresista na involved na inaantabayanan ng taong bayan na sana natawag, nabanggit yung pangalan pero hindi niya nagawa, no? So I think dito meron talaga tayong mga hindi narinig dito sa talumpati na ito. Prof, may question lang ako. Kasi you said earlier that the President is trying his best to be a leader. Pero 4 years na po kasi ang nakalipas. Ano po ba talaga ang estado ng ating bayan na tingin niyo po dapat yung talagang ipinakita ni BBM? Kasi I remember first zona niya, sabi niya pa, the state of the nation is sound. Ngayon po, ano talaga ang tunay sa inyo pong assessment, Prof? Well, sa akin talaga, no, kasi pag sinabi mo kasi nga nation, no, nation is practically referring to the people, no. Pero ang tanong dito is, nasa maayos na kalagayan ba yung mga tao? Yung taong bayan ba mismo ay nasa maayos na estado at the moment, no? After 4 years of his term of office, narating ba natin yung sinasabi nating yung pinangako niya, no? Definitely hindi, no? Kaya masasabi natin na yung kalagayan, yung tunay na estado ng taong bayan ngayon, kung mahirap dati, no, mas mahirap ngayon. In fact, the pandemic levels, no, na tinitignan natin during that time, na binalikat at hinarap natin during the time of President Duterte, ngayon mas masahol pa yung ating mga numero kung ikukumpara natin doon sa panahon na tayo na sa pandemya. 3 taon na, no, na hindi na-hit ng DepEd yung kanilang GDP target, no, which is ranging around 4.5 to 5.5%. So this is really not very good at all. Kaya kahit ipanananda ka ng Pangulo na tayo ay na-elevate na, no, from dito nga sa sinasabi natin na upper middle income economy, the truth is hindi naman talaga to tumutugma doon sa realidad na nandoon sa ilalim, ano. Marami pa rin sa ating kababayan, even the middle class are really finding it hard to actually survive, no. Hindi na to thrive, no. Hindi na nga natin ina-achieve na magkaroon tayo ng success, no, but really just to survive the day-to-day living that we have right now is already very, very hard, no? Na yung mismong middle class, sinasabi, ilan sa kanila nasa hand-to-mouth existence na rin. I think this is really, really very bad, no, at the moment. Attorney, would you like to add? Then what is the real state of the nation? Mabil Sona, Attorney. Grabe talaga, oh. Yung bang it's a major disappointment. After 4 years, isipin mo talaga, he will show a showcase, no, of his projects to be proud of, no. Pero wala, kasi the economy is bagsak, and all the indicators bagsak, even functional literacy bagsak, di ba? Tourism bagsak. So sabi nga ng isang kaibigan ko, I won't watch anymore because whatever he says will be disappointing. Manat? Para sa akin, napaka-expert talaga nito ni BBM pagdating sa pambubudol, no? Kasi talagang, pag nagsalita siya, convinced siya
na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Pero yung mamamayan, hindi naman nararamdaman po yun. At ang lakas ng loob niya na sabihin yun. Pero, ikaw, bilang, si Pangulong Duterte kasi naalala ko yung kanyang SONA eh. Di ba, nung huli niya SONA, sabi niya nga, yung accomplishment niya, parang wala naman daw. Hayaan nyo na lang ang taong bayan ang magsabi. Yun yung sinabi niya. Dito, parang, basta ako gagawa ko ng script, tapos sasabihin ko sa tao, bahala na kayo kung tanggapin nyo hindi. Basta ito yung script ko. Parang hindi talaga siya nakikinig sa tao. Ang ano dito, habang lahat tumataas, ang presyo ng bilihin, actually, isa lang naman talaga ang bumaba ang presyo ng bilihin. Droga. Totoo nga, walang biro. Tanong nyo doon sa mga kakilala nyo, yun ang bumaba ang presyo. Bagsak presyo ba? Bagsak presyo kasi sa dami nang nagdidil ngayon eh. Bumagsak Sobrang talaga dami ang ng presyo supply. nun. Oo. Daming supply. Oo. Hindi niya ma-report yun. Pero alam mo, Attorney Gonzon, Professor Calilong, and Banat, na-mention din niya yung Cagayan. And he said that both geographically and economically primed to serve as a gateway to space and host the country's first spaceport. Gusto niya magkakaroon tayo ng rocket launching doon next year and a partnership with a South Korean aerospace company. Unahin mo na si Attorney Gonzon kasi Talaga? nakakatawa. Ay, yung ang paksilika mo, hindi niya sinasabi sa atin, ano ba talaga yan? Bakit hindi naglalabas ang gobyerno natin ng isang magandang video primer na explain sa atin ano ba talaga yan? At magkano ang cost dyan sa atin? Magkano ang kikitain? May kontrata ba yan? O ano ang mga may covered ba yan ng ng mga what do you call this incentives niya? Kasi baka maglagay pa siya ng pera diyan para ayusin yung mga kalye ng paksilika na yan, di ba? Di bawas na naman sa atin yun, di ba? Sa taxpayers money yun. Wala siyang transparency diyan sabi nila, it will add 180,000 jobs for Filipinos. Ito na naman space program niya. Baka sabihin na naman niyang it will add 50,000 jobs for Filipinos. Teka muna, lahat ng mga space, mga physics, mga scientists natin marami nang nare-recruit ng ibang bansa dahil wala naman talagang kapalaran sila dito. Yung mga talino nila ay nasasayang lang. Kaya, kung sa Bisaya ba, katayog-tayog ba? Ang taas-taas naman yan, BBM. Hanggang ano lang kami, trabaho lang hinihingi namin. Mga rocket ship pa ang bibigay mo sa amin. Bigyan mo lang trabaho mga tao. 2.5 million. Magkano ba naman ang space program na yan? Baka gumastos ka pa. Uli, lalagyan mo pa ng budget yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Masyado na tayo niyang pinapa-impress dyan sa kanyang, kunyari, may vision siya talaga ba? Yan, talagang visionary siya. Pero mo yan, may nuclear energy program, may space port program, ano ba? BBM, parang, ano ka ba? Nasa Fantasy Island ka ba o Marvel Comics ka pa rin? Alam niyo, Tony Rowena, kung ano nangyari dyan? Umepekto na. Yung kung ano man yung tinake niya before. Noong una medyo seryoso pa Nung bandang dulo, umepekto. Uy, sabihin ko ito, racket. Parang naging high na gano'n. Oo. Pero mo yun, rocket port? Rocket. Baka rocket na rocket. Hindi rocket. Hindi kasi ang matindi dito tren nga hindi ka makagawa Tapos racket pa. Ano ba? Parang sabog ka ba? Hindi, nagtatanong lang naman Oo. Kasi Ano pang ba? salitang sabog yun Mukhang it's too high, you know? High na yan for us High na high. Di ba? Professor Calilong, would you like to add? Natatawa si Natawa rin si Prof Very ambitious. Actually, wala naman siguro tayong pagtatalunan. Kung nandoon tayo sa level na siguro kahit paano masasabi nating may kaya or may kakayahan. I mean, hindi natin sa minamaliit ang Pilipinas, pero wala pa talaga tayo doon sa ganong estado. These are postmodern issues.
post-materialist issues na talagang wala pa tayo roon para tugunan, ano? Because yun nga yung fundamentals, no, yung basics na lang muna. I mean, you're going to send a rocket ship out in outer space, but then again, there are thousands of Filipinos languishing in poverty and having Millions. nothing to eat, 'di ba? Parang ano to, para na ba tayong North Korea ngayon? I mean, is that really how he would want the Philippines to be like, 'di ba? So again, it's really about priorities, no? Kung talagang gusto niya na makilala o mag-leave ng isang legacy, definitely hindi ito yon, ano? So I think I agree with that, yung pinabanggit ni attorney kanina na mukhang masyadong mataas, no, at ibang high yung gustong ipakita sa atin ng Pangulo with this rocket vision of his, no. Maaring mangyari, but definitely not now. Not in his now term. when we are actually facing so many problems. Yeah. Not in this time again, and I think maybe not in this era. And Ina, would you like, meron kayo tatanong? Siguro Prof, kasi may mga nagko-comment dito, meron daw bang something positive kayong nakuha ngayon mula sa SONA ni PBBM na yung realistic ba na kaya niyang i-deliver? Kasi 4 years na and then 2 years left, dapat ngayon proud ka na sa mga accomplishment mo, di ba may legacy na? May ganun ba kayong nakita, Yeah. Prof? Well, actually, meron naman, ano, actually, and these are programs that have been really rolled out, and that I think many of our kababayans are already benefiting from, ano, particularly doon sa health dimension. Ano. Again, malayo pa rin tayo from yung desirable na health sector na inaasam-asam natin, kagaya nung binabanggit ni Larry Gadon at saka nito ni former Health Secretary Ted Herbosa, no, na hindi ko alam kung nasa ang planeta rin sila nung binanggit nila na ang Pilipinas daw mayroong kaaya-aya at kainggit-inggit na health system, no? Pero definitely it's not like that, ano? Pero yung Yakap program, I think it's a good program. Yung gamot program na kung saan nagbibigay ng 20,000 worth of medicines for the Filipinos, I think ito naman nagagawa ngayon. This particular program has been rolled out, and I think it's producing some tangible outcomes, no? Pero yun nga, hindi kasi ito batas, ano? Ito ay programa lamang. So anytime po pwedeng mawala, anytime po pwedeng matapyasan ng pondo. So I hope that the government will continue itong mga ganitong klase ng programa. Kahit paano, no, nakakatulong sa mga kababayan natin. And yun nga, may mga kumisan na naririnig ako ng mga kababayan natin na kumukuha ng gamot, no, sa mga putika, yung libreng gamot, at sinasabi nila ito lamang yung pakinabang nila sa gobyerno, no. Kaya kahit paano talagang pumipila sila, kinukuha nila, which I think somewhat is producing some good outcomes for the people, for the public. Ako naman, meron din ako sasabihin positive niya. Anong positive? Ano? Siya. Positive siya. Hindi. Positive na ba siya? Linawin natin, ha? Please elaborate Baka po. madagdagan tayo. Madagdagan yung kaso. Masyado siyang positive. Positive na Ang siya. kanyang pananaw sa Oo, buhay. sa ganun ba? pananaw sa bansa. buhay. Kasi isipin mo, sabi nga ng mga kababayan natin pangarap niya yung rocket magkaroon. Nuclear. Oo, nuclear. Oo. Yung flood control niya, di matapos. Oh. Tapos sasabihin mo, gusto mo pa ng... Medyo positive ka masyado. Professor, do you notice na merong foreign policy na statement si BBM? Wala masyado, no? Again, the usual rhetoric, friend to all, enemy to none. Yun ang kanyang lagi naman binabanggit, ano? Yung medyo pag-soften ng stance niya sa China, inaasahan ko yun, nababanggitin niya, no? Yeah. With the recent, yun nga, yung pagtulong sa atin ng China amidst this oil crisis, mukhang hindi rin niya nabanggit, ano? So I think yung kanyang pagiging, sabihin na natin, masyado pa rin steadfast siya doon sa kanyang foreign policy, particularly sa United States. Oo. I think medyo lutang na lutang pa rin dito, no? Kaya nga yung Pax Silica na yan, alam naman natin that the Pax Silica is really more of an attempt to solidify American presence in the Indo-Pacific.
to neutralize China. Chinese dominance sa AI, dito sa rare earth minerals, dito sa mga yun nga, iba't ibang klase ng mga semiconductors. So practically masasabi ko na yung ating foreign policy is still leaning very much to US. Unfortunately, mukhang hindi to nare-reciprocate ni Donald Trump, no? Recently we have been slapped with a 12.5 tariff, no, by the United States. Kumbaga parang lahat ng mga sabihin na nating mga papuri ni BBM, lahat ng aksyon na ginagawa niya to gain the trust and confidence of the Americans, mukhang hindi sapat, no? Kasi hindi ito yung sinusukli sa kanya ng ating ng mga Amerikano. Mababa ang tingin sa kanya, bro, ni Trump, hindi ba? Kumbaga, you're just our little brown boy. Ganun lang, di ba? Kasi tingnan mo naman, sabi niya, I want to reset our relationship with China, di ba, bro? Sinabi niya yun? Oh. Pero dito, so wala siyang foreign policy statement, inulit na naman niya yung arbitral ruling. Ano ba, BBM? Parang past tense na yan. Alam naman natin yan na eh. Di ba? Ang tanong dyan, anong sinasabi mong reset? Para sa ano? Anong benepisyo natin dyan sa foreign policy mo as regards China? When you said that you want to reset, hindi mo naman sinabi dyan sa SONA kung paano mo gagawin yan at para sa ano yan. Hindi ba? Pero klaro dato, sabi nga ni Prof, klaro na kung may foreign policy man si BBM, yun yung gusto ng Amerika. Ang susundin niya. Hindi ba, Prof? Tama po yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. No? And walang pinagkaiba doon sa kanyang ama. Nakakalungkot, pero ito po yung katotohanan. And then, ayun nga, mukhang hindi naman talaga siya sineseryoso ni Donald Trump. Yun lang po ang isang bagay na medyo nakakalungkot din para sa atin. So I think it's really high time that we diversify. No? Definitely, hindi lang naman Amerika ang bansa sa mundo. No? Marami tayong po pwedeng tignan. Iba't ibang mga avenues na po pwede natin sigurong gawin or tuntungan, ano, para kahit paano mas maging matibay yung ating presensya in the international community and not just siding too much with the United States. But to do that, Prof, you have to have a very good trade advantage. Eh, paano naman tayo maka-trade advantage? Eh, ang taas-taas naman ng dolyar sa piso at wala naman siyang plano. Sabi niya, ito, ube, niyog, export niya yon? Pero magkano yung, anong klaseng assistance, subsidy, whatever na gagawin niya, hindi niya sinasabi. Kaya hindi niya rin sinasabi na sa sunod na budget ng Department of Agriculture, gusto ko ganito, yung exportable agricultural products na. Kasi ganito, sa ganitong products, mababa lang ang tariff, di ba, sa ibang bansa. Eh ngayon, di ba, Prof, correct me if I'm wrong, America slapped at an additional 12.5% tax on goods that are produced using forced labor. Correct? Yes. Meaning, akin to slavery. Parang slavery na yung sweldo. Kaya sinasabi ng Amerika, you have goods na produced using forced labor. At ang Amerika ay very, very strong sila dyan sa anti-trafficking for forced labor and sa sexual exploitation. Kaya yan nangyari. Ibig sabihin, ang gobyerno ni BBM at ang Department of Labor ay hindi po yan nila tinutukan ang mga kumpanya na gumagamit ng forced or akin to slavery na paggawaan. Kaya tayo na-slap ng additional 12.5% na tariff. Eh, anong ginagawa nyo dyan sa Diodole? Hindi ba? Naghintay pa tayo, bigla na lang bumulaga. Pak! May forced labor. Yeah. I agree with that. Actually, hindi lang po yun, attorney. No? Kung titignan din natin, yung datos kasi na pinipresenta sa atin ng Department of Labor and Employment, bumababa daw yung ating unemployment rate. No? Pero hindi kasi nila kinoconsider dito yung pagtaas din naman ng underemployment at saka yung tinatawag po natin ng mga informal sectors na kung saan marami sa ating mga kababayan ang pumapasok ngayon. Ano? Yung gig economy na tinatawag,
na alam naman natin ay hindi talaga ito masyadong nasusupervise at namomonitor ng ating pamahalaan. At karamihan dito, wala talagang mga social security safety nets. No? Walang PhilHealth, walang SSS. Kumbaga, they're just doing these things to actually get by. No? Kasi nga, mahirap ang buhay. Some of our countrymen are actually having 2 to 3 jobs. No? Occasionally, ginagawa nila. Kasi nga, ito yung paraan nila para talaga kahit paano no, makasurvive no, on a day-to-day basis. And I think this is the reality. Kaya, yun nga, maraming mga datos talaga na maaaring ibigay ang gobyerno. No? Nangyayari naman po talaga to every zone. Pero again, we need to really look into the veracity, the validity, and really verify and fact check if they're really true and factual.